Record. Okay. Hello po, good morning. So, marami pong nagtatanong sa akin kung paano ako napunta dito sa New Zealand or paano ako nag-apply. So, today's video, share ko po yung naging journey ko or yung process ko po. So, my job here is as ECE teacher here in New Zealand. And before that po is I will be sharing to you one verse in Psalms 132 verse 8. It says here in King James Version, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. So, yan po. So, si God po ang dahilan kung bakit ako nandito or napadpad dito sa New Zealand. So, diretso na po tayo sa process na aking nagawa. So, first is NZQA. Sa nagtatanong po ano yung NZQA na yan, naka-avail po ako ng zero fee. Zero fee po yung na-avail ko ng last 2010. Ay, 2023, sorry. So, i-search ko po yung naging NZQA result ko. Ito po siya. Level 7 po yung nakuha ko. At the same time, level, oh, level 7 and level 9. Yes. Para sa masteral ko, yan yung NZQA. Next is, and paano po siya? Punta muna kayo sa, next is yung dito. Wait lang. Step by step tayo. Punta kayo sa NZQA application. Sa NZQA application yung, yan. So, gagawa kayo ng account nyo dyan, create an account dyan, saka nyo dyan i-apply. Pero ngayon po ata may bayad na around 26 to 27,000. So, yun po yung naging first step ko. Next is yung PTE. PTE takes, yung first take ko, hindi po ako pumasa. And second take po ako yan. So, around po mga 26,000 yung nagastos ko dyan. So, yung PTE, para hindi na kayo magbayad sa school or what, gumawa kayo ng, yung first take ko, nagbayad ako sa school, mayroong 1,000 fee na, ano kasi sila yung nag-process. Kaya kung gusto niyo yung direct, yung sa PTE nyo na, log-in with my PTE academic. So yan po, gawa lang kayo ng create a new account. Sa inyo yan. Pero sa akin meron na kasi. Tapos dyan na rin kayo magbabay. Meron naman pong instruction dyan. Ganyan. And then next is pagtaas ng PTE, lahat po ng teaching council nyo, requirement nyo sa teaching council. Ano ba yung mga requirement ng teaching council? Mag-PM na lang kayo para ibigay ko sa inyo yung ano ba yung mga kailangan natin sa teaching council. So ito po yung unang naging step, SAQA. Yan. Yan po. Zero avail. And then yung sa PTE nyo, yan. Create kayo ng sariling account. Then, yan na po. Ipasa ko na so for the second time around. And then is yung teaching council. Ano ba yung mga requirements of teaching council? Yan. And then after teaching council, pwede na kayo mag-float ng pag may NCQA na kayo, may teaching council na kayo, pwede na kayo mag-float ng mga CV nyo. And next is yung visa process pag meron na kayong job check or job offer. Yan. And then, yan po. Ito yung naging process ko sa visa. Took me how many months? Nag-process ako nito ng, I forgot. And then, yan po. May mga instruction naman po eh, yan, ganyan. Completed, in progress. Parang 2 months ko po na-process yung visa. Yan.
Tapos magpa-medical na rin po kayo. Yan. Yan po. And then after nun po is dun naman sa pagbo-book ng ticket. Ay, bago mag-book ng ticket po yung ano naman ang susunod, yung sa DMW. Yung visa nyo, next is yung sa DMW nyo. DMW account. Yan. Gawa po kayo ng ito, ng sarili nyong ganito, para hindi na kayo magbabayad ulit ng mga, sa mga ano, hindi pa kayo ma-scam. Gawa kayo ng sarili nyong DMW. Ito yung para sa PIDOS, PIOS, and ano pa ba? PIDOS, PIOS, and ano, kalimutan ko. PIDOS, PIOS, and yung OEC. Yan po. Pagkatapos po nung polo nyo sa dito sa New Zealand, ipapas na yan sa DMW ng Pilipinas. Kaya kailangan nyo gumawa nito. Online portal nyo. Yan. Ganyan. Tapos lalabas naman po yung ano nyo dyan. Yung, yan. Pindutin mo yung let's go. Tapos yan. Tapos login. Login ka lang. Nakasave na yung ano ko dyan eh. Yan po. Yan. Tapos lalabas po dyan yung, ito po sa direct hire kayo pupunta. Yan. Lalabas nyo dyan yung application nyo. Step by step po yan lalabas. Yan. Your appointment schedule, your OEC, load the sum, this one, phase 1 hanggang mag phase 2 na for approval. And then, assign to peer evaluator. Then, yan. Nakaschedule na kayong kunin yung PIDOS nyo. Like, nakaschedule na rin kayong kunin yung OEC nyo. Ganun po siya. And there you go. Yan na po. Yan na. Completed na yung aking OEC. So, ganun lang po siya after DMW. Siyempre, mag-ano na kayo ng ticket nyo. You have to buy your own ticket na. Yan. Polo, noong May 2023 pala yun. And then, ito yung POE ko. And also, nakapag-apply na po ako ng IRD ko, Walandel, Philippines. Yan. Yan. And that's the end of our story. Ano ba? May sakit ako ngayon, nagtuturo ako. So, yun lang po. Pag may question kayo, message nyo lang po ako. I mean, PM nyo ako. Ay, i- i-upload ko pala to sa... And then, don't worry po pala kasi meron tayong tinatawag na relocation grant for mga teachers. So, ito po yung mga nagastos ko. Sulat nyo dito. Ayan, yung form natin. Overseas Relocation Grant for Teachers. Yan, meron tayong ganyan. Yung sa mga expenses, isulat nyo lang. Ganyan. Mga ganyan po. Tapos ganyan. Check nyo lang yung mga dapat i-check. Ganun. Tapos, yan. Pa-add na lang po ako dito sa YouTube account. Yan. Oh, not this one. Basta subscribe na lang po. Magulo no. Walang paghahanda. Busy pa po kasi. Oh no. So, pa-add na lang po ako dito. Pa-subscribe na lang po.
Post ko yan dito sa channel ko sa YouTube. Kay Mavar Day po. Yan. Diyan ko po siya ipopost. So, yan. Thank you so much for watching. Mm, ano ba? Okay. That's all for today. And malamig po dito kaya may sakit ako ngayon.